Isang maulang araw po sa ating lahat mga kapito. At naway ligtas tayong lahat sa anumang sakit at karamdaman, lalo na po ngayon sa ganitong panahon at tag-ulan. Bawal po ang magkasakit sa atin. Bago po tayo tumuloy sa ating tatalakayin na ang Article 29 Shot Clock, ay batiin po muna natin na maligayang kaarawan ang mga sumusunod. Ki Danny Lipmack, Joe Gillan Ngarin, kay Mitch Whitehead na dati kong kasama sa Bahamas, kay Israel Brian Marcelo, kay Ludovico Navarro, at ganin din po kay Archie Bald. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At ganin din po, belated happy birthday sa tatlong kaibigan natin na nagdiwang ng kanilang kaarawan kahapon, September 17. Yan po sila Bobby Galoso, Istokwa Poriosita, at Kirayan Bachicha. Maligayang kaarawan din po sa inyong tatlo. At shout out din po sa mga sumusunod kay Mr. and Mrs. Obet Martin Lucto, kay Rolando Colanta, kay Benjamin Das, at ganoon din po kay Egay Patawig. Si Egay Patawig po ay dati pong kasama sa BAP noong pong panahon ng Kopong-Kopong. At nung ako'y umalis papuntang Bahamas, siya naman po ay tumungo papuntang Libya. Kasama ang palad po ay inabot siya doon ng gera. Katunayan po, nung nagkagera sa Libya, ay doon po nagkasakit ang kanyang buting may bahay na namatay, naiborol at nailibing, ay wala po sa piling ng kanyang pamilya. Hindi po, nung siya umuwi papuntang Pilipinas, bumalik po siya sa SBP, at ngayon po ay nasa Pabro na po, nakasama ko ngayon sa Pabro. Okay po, ang ating tatalakay ng Article 29 ng Shot Clock. Ang sabi shot clock, madaling tindihin po to. Ang sabi natin sa Tagalog, kailangang may tira ang bola within 24 seconds. Okay po. Ano po ang sabi sa Article 29? Sabi doon, whenever a player gains control of a live ball on the court, that team must attempt a shot for goal within 24 seconds. Yan ang una. Yung pangalawa, on a throw-in, the ball touches or legally touched by any player on the court, and the team of that player taking the throw-in remains control of the ball, that team must attempt a shot for goal within 24 seconds. Sa Tagalog, yung una sabi niya, pag ang player po may gain control sa loob ng court, ang team la ay kailangang maitira ang bola within 24 seconds. At yung pangalawa, during throw-in, the ball is touches by any player on the court, and the team of that player na nag-throw-in, nag-gain pa rin nila ang bola sa loob ng court, a live ball, kailangan makapag-attempt sila within 24 seconds. Okay? Maliwanag ka pa na doon. Then, sabi doon, may dalawang bagay to constitute a shot for goal within 24 seconds. Sabi doon, the ball must leave the hand of a shooters. Pag tumunog po ang shot clock, kailangan ang bola ay wala na sa kamay ng player. At yung pangalawa, after, no? Doon sabi sa pangalawa is, after the ball has left the hand of a shooter, sabi doon, the ball must touch the ring. The ring or the ball must enter the basket. Okay, maliwanag pa tayo doon. Kailangan para walang violation, pag tumunog ang 24 seconds shot clock, wala sa kamay niya ang bola. At ang pangalawang bagay, tumunog yung shot clock, wala sa kanya yung bola, kailangan ang bola tatama sa ring or papasok sa basket. Maliwanag ba tayo doon? Doon. Every time po, when the ball is on the air on a shot and the 24 second shot clock sounds, tumunog po yon, tatlong bagay ang pwede mangyari. Ano po yon? Una, papasok ang bola. Pangalawa, magmimintis ang bola pero tatama sa ring and rebounds from it. At ang pangatlo, completely misses the ring. So, maliwanag ko. Pag tumunog ang 24 second shot clock when the ball is in the air on a shot, tatlong bagay ang pwede mangyari. Papasok yan, magmimintis yan, or misses the ring. So, talakayin natin ang una.
when the ball is on the air on a shot and the 24 seconds signal sounds at pumasok yun, basket. Okay, maliwanag doon. Pangalawa, itong pangalawang article na to, ito po yung bago sa OBRI 24. Itong article 29/50-1 ating tinatalakay ay nasa OBRI. Ito po ang pangalawang sitwasyon na bago po na isdinagdag sa OBRI ng PIBA sa Rules 2024. Ang sabi doon, if the ball touches the ring and rebounds from it, then, sabi doon, pag nagmintis tumama sa ring and rebounds from it, at nakuha ng depensa ang bola, ang Team B, meron silang 24 seconds shot clock. Pero pag ang bola tumama sa ring at nagbintis, nakuha ng Team A, yung tumira, they have only 14 seconds shot clock. Yun po ang bagong idinagdag doon sa statement ng Article 29/50-1 sa OBRI, yung shot clock. Okay? Yung pangatlo, nasa dati luma na po yun. Sabi doon, if the ball misses the ring, sabi, hindi tumama ang ball sa ring, completely, misses the ring. The referee shall wait, sabi doon, the referee shall wait to see whether the opponents merong immediate control of the ball. Maliwanag po tayo. Pag nag-miss po yan, completely, huwag mo nang pipitong referee. Pag nakita niya, nakuha ng kalaban, yung Team B, nakuha niya ang bola completely, immediately and completely control of the ball, diretso na po ang play. Okay? Maliwanag ba tayo yan? Pag hindi naman na-control, okay? Natapik lang ng Team B, tapos nakuha ng Team A, pito na referee, 24 seconds violation na po yun. Kasi meron na pong 24 seconds violation. Kasi hindi tumama ang bola sa ring eh. Pag hindi tumama sa bola sa ring, natapik lamang ng Team B ang bola, wala silang immediate control of the ball, at nakuha ng Team A, yung tumitira, violation na po, pumito tayo, 24 seconds violation. Kasi di tumama ang bola sa ring. Maliwanag ko po tayong lahat doon. Yan pong ating maikling aralin, at susunod, ipapatuloy natin ang shot clock, lalo yung mga sitwasyon, maraming sitwasyon po ang shot clock doon sa OBRI. Isa-isa po natin silang tatalakayin. Yan pong ating pinag-aralan sa gabing ito, at nawa, kapulutan tayo ng aral ng ating mga pinag-aaralang mga rules and regulation ng PIBA. Maraming salamat pong muli, at muli bago tayo magwaas, huwag po natin kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo lahat, at naway patuloy tayong pagpalain ng ating poong mayapol. Bye-bye!